Hi guys! Samahan niyo ulit ako for today's vlog, and today we are going to Wales! For this trip guys, we are going to be joining our other fellow Filipinos here in Blackpool. Ang meet-up namin is sa Moore Park at habang nag-aantayan kami, nag-enjoy muna yung mga bagets sa playground. Ate Kino. Ay, happy naman yung batang yan. This trip nga pala guys is organized by the Filipino Bayanihan Community Officers dito sa Blackpool. So thank you so much for this opportunity to enjoy our time in Wales with family and friends. Almost 3.5 hours kami nagbiyahe papuntang Wales. Bali, 2 coaches or bus nga pala kami, kaya enjoy talaga kasi nakasama rin namin yung ibang mga Pinoy friends namin sa trip na to. So good! It's cheesy! Say hello. First stop namin is sa Llandudno. Naglakad na lang kami papunta sa beachfront kasi malapit lang naman siya. Doon na rin kami kumain ng lunch kasi lunchtime na rin halos nung dumating kami. Walang leads dito. Very sunny ang weather pero medyo malakas rin yung hangin. Dito nga pala matatagpuan yung longest cable car in the UK at isa rin sana yun sa gusto namin ma-experience dito. But unfortunately, dahil nga malakas yung hangin, ay hindi sila nag-operate ngayon for safety purposes. Sayang nga, pero at least we still enjoyed the beautiful view of the promenade. At nakarating na nga kami dito sa Llandudno Promenade. Grabe, sobrang breathtaking ng view at talaga namang mapapawaw ka sa ganda. Mapapansin rin na ang dami talagang dumarayo sa lugar na to sa dami ng tao sa paligid. Ayan, at nag-enjoy na nga ang mga bagets dito sa beach. Yung beach nga pala nila dito guys ay hindi mabuhangin kundi medyo rocky. Kaya kakaibang experience din to para sa buong pamilya. Of course, hindi mawawala ang aurahan. Aura muna tayo dyan, Daddy. Meron nga palang nakadisplay ng mga big bikes nung nagpunta kami dito. I think may event sila for big bikes today. Sobrang dami nitong mga nakahilera na to and nakaka-amaze silang tignan. Pumunta na nga rin pala kami dito sa pier nila. Meron silang mga amusement rides dito, mga shops na pwedeng pagbilhan ng mga souvenirs, at meron ding mga restaurants na pwedeng mag-order at kumain sa labas para ma-enjoy mo ang sea view. 3 taste ng whiskey. Sa bandang gitna nga ng pier ay bumungad nga sa akin yung napakagandang view na to sa karagatan. Talagang masarap ngang mag-chill at tumambay dito. Sobrang haba nga ng pier na to at hindi ko na napuntahan yung dulo.
siguro dahil sa limitadong oras. Pumunta naman tayo sa town. Napadaan nga kami sa shopping center na to pero hindi rin kami nagtagal kasi there's so much more to explore pa dito. Nag-CR lang talaga kami dito. At ayan, naglakad-lakad lang kami dito at naghanap ng mapagtatambayan dahil malapit na rin kami lumipat sa next stop namin. At dahil dyan, magpapakit muna tong cute kong pamangkin. Muso, dali! Muso! Ay, pabebe! Pabebe! Oh. Uy! 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 Nakakita na nga kami ng Starbucks and we decided to stay here kasi malapit lang siya kung saan kami ipipick up ng bus namin for our next stop. Dito na rin kami nagkita-kita ng ibang mga Pinoy at sabay-sabay na kaming pumunta sa pick-up spot. At dito na nga tayo sa ating next and last stop, Conwy. Of course, maglalakad lang tayo ulit kasi malapit lang naman sa mga tourist spots yung dropping point namin. Ang ganda ng lugar na to. Parang Old English Village talaga yung datingan habang naglalakad ka. Una naming pinuntahan dito guys is yung beachfront din nila kasi balak sana naming mag-boat ride. But unfortunately, hanggang 2 PM lang pala yung mga boat rides kasi low tide na sa hapon. Bandang mga 4 PM na pala kami nakarating dito guys. Naglibot-libot at naglakad-lakad na lang kami sa beachfront at dito nga nakita namin yung smallest house in Great Britain. Siyempre papasukin natin yan at sana magkasya tayo. Yep. Uy. Ang liit. Lisa, tara, let's look upstairs. As a fisherman, before that,
After that, pumunta na kami sa isa sa mga may tuturing ko na highlight nitong Wales trip namin, sa Conwy Castle. Naglakad lang din kami papunta doon kasi super lapit lang naman. Dito muna nga pala kami didiretso bago pumasok sa castle. May entrance fee na £14.50 pero naka-discount kami gamit yung mga blue light card namin. So, nasa mga £11.50 na lang binayaran namin per adult. Ito nga palang castle na to guys ay gawa ni Edward I. Huwag niyo na akong tanungin kung sino yun kasi nabasa ko lang din yun. Itong site na ito rin pala ay classed as World Heritage Site ng UNESCO. Sobrang ganda dito guys, kahit ruins na lang siya. Lakas maka-prinsesa vibes. Ganun. Asa na ba yung Prince Charming ko? Marami rin siyang mga pasikot-sikot, tsaka medyo nag-iingat rin kami paakyat kasi yung mga stairs ay paikot at maliliit lang yung hakbangan. Then may mga stairs na madilim. Pero may mga lubid naman sa mga gilid na pwedeng hawakan. Medyo nakakahilo nga lang paakyat. So, ingat-ingat lang guys. Ang lakas din maka-Rapunzel vibes dito kasi ang tataas ng tore. Feeling ko may biglang sisigaw ng Rapunzel! Rapunzel! Bring down your hair! Charot! Nasa tore! Zach, come here. Doble ingat din kami sa mga kids lalo pag malilikot kasi medyo steep yung daanan sa matataas na part at medyo nakakalula rin. Kahit saang part ka ng castle, makakakita ka ng sobrang gaganda ng mga views, lalo na sa pinakamataas na tore. Ingat nga lang at medyo nakakalula. Nakakatakot. Hindi alam. Hingal ako, grabe. No, wait. You can't go down alone. Ito yung area na pinaka nagustuhan ko sa castle, sa tuktok ng tore. Makikita mo yung 360-degree view ng Conwy. I feel so blessed to see this beautiful sight.
Bumaba na nga kami at merong mga nagpa-practice ng play kaya nanood muna kami sandali. Then after that, bumalik na kami sa pick-up point ng aming bus. At dito na nga nagtatapos ang ating Wales day trip. Salamat sa panonood nyo guys, and please do support me by liking, sharing, and subscribing to my YouTube channel. Until next travel, bye!